Papalit tayo ngayon ng fork oil ng front shock na ADV 160. Ito yung gagamitin natin, K-Works na fork oil. Itong 15W na street use. Kung gagamitin nyo sa racetrack, ito yung gagamitin nyo, 20W. Binaklas ko na yung front shock na ADV para mas mabilis yung process natin. Pakita ko na lang mamaya yung pagbabalik ng front shock tsaka ng gulong. Luwagan mo natin tong Allen bolt sa ilalim na 6mm. Luwagan lang natin ng konti. At itong isa, luwagan natin. Tapos balik natin. Para lang di siya tumagas. Para matanggal naman natin tong sa ibabaw niya, gamit tayo ng special tool. Ito, finlatten ko siya kasi kailangan natin niyang i-angkla dito para hindi magasgas yung inner tube. Tapos itong bandang loob niya, tinanggal ko yung mga burrs. Gumamit lang ako ng rotary tool. Ito, para mag-shoot siya. Hindi nag-shoot kanina. Screw lang natin to dito. Shoot natin dito sa front shock. Pantay lang natin siya dito sa ibabaw. Tapos higpitan natin ng konti lang. Saktong higpit lang. Up. Yan. Screw naman natin to para lumubog itong sa ibabaw. Ano kaya yan hanggang makita natin yung parang clip niya. Sikwatin natin ng flat screw. Medyo tiyagaan nga lang kasi medyo mahirap siyang alisin. Yun, tanggal na agad. Ito yung pang lock niya. Unscrew na natin to para matanggal na. Minsan na yan lumabas kasi may mga dumi-dumi. So push lang natin yung inner tube paloob. Tanggal na yan. Ito yung pang-lock niya. Salisin natin yung spring. Yung orientation niya, dito yung malalaki yung gap. Tapos sa ilalim yung maliliit na gap. Maitim na yung fork oil natin. 30,000 kilometers ito sa akin. Tanggalin na muna natin yung laman niya. Kulay itim na oh. Tagal na kasi ito eh. Balik natin tong spring sa loob. Din lang natin para matanggal natin naman tong Allen dito. Allen bolt niya. Ito yung Allen natin. Dumi oh. Yung spring. Ito yung float niya. Ayan. Tapos meron niyang spring na maliit dito. Ang damper. Dito nakakabit yung Allen bolt. Pag natanggal na natin yan, pwede nating mahila tong inner tube. Ayan. Tanggal na yung inner tube. Patigtigin lang natin yung mga lumang fork oil. Linisan natin yung mga pyesa bukod syempre dun sa may mga rubber parts. Kasi gasolina ang ipanglilinis ko. Itong may mga rubber parts, punas-punas lang. Itong flute, linisan natin ang gasolina. Meron pa pala siyang isang pyesa doon sa loob ng inner tube. Ito. Tingnan ko na lang mamaya yung isa kung paano yung orientation ito. Yung outer tube, punasan ko na lang ng basahan. Sisiksikan ko ng basahan sa loob. Meron kasi mga rubber seals yun. Kaya hindi ko pwedeng lagyan ng gasolina or linisan ng gasolina. Puliduhin ko na lang linis to. Tapos ito naman, dahil may rubber part dyan, pupunasan ko na lang siya ng basahan. May linis naman yan. Basahan lang. Nalinisan ko ng dalawang front shock natin after kong linisan ng gasolina. Pinunasan ko lang siya ng basahan yung mga loob-loob. Sinundot-sundot ko nito gamit tong T-wrench. Tsaka ito, para malinisan lahat. Tapos yung dalawang inner tube, basahan lang din. Ito, importante na matanggalan ng dumi kasi lalapatan niya ng washer ng bolt natin. So ito, sundot-sundot lang din ang basahan. Make sure lang na malinis yung loob. Hindi siya ginimitan ng gasolina kasi baka mag-expand to mga rubber seals natin. Assemble na natin. Ang orientation nito is pag ganito. Shoot yan dito. Ganyan siya. Yung float, i-shoot lang natin tong damper niya. Wala naman siyang orientation. Pares lang kasi na itsura. Kapag pala gusto nyo mag-magic lowered, gawin nyo lang dalawang ganito. Maglo-lowered na yung harap nyo. Ganyan yung ginawa ko dati kay Beat eh. Dalawang damper. Para umatras to na ganon. So shoot natin sa inner tube, yung float. Pag lumabas na siya dito, saka natin i-shoot tong isa. Spring naman sa ilalim yung maliliit yung gap. Sa ibabaw yung malalaki yung gap. Pang-alalay lang natin yung spring na ganyan para pag-suot natin dito sa outer tube para naka-align pa rin to. Shoot natin ng dahan-dahan. Make sure na walang dumi sa mga gilid-gilid. Dahan-dahanin lang natin hanggang sumagad siya. Balik natin yung bolt niya, tapos huwag nyo kalimutan yung copper washer. Yung spring dinan lang natin para may kontra siya. Ito natin ng konti. Mamaya ito torque natin to.
Saktong higpit lang muna. Assembling ko na lang din yung isa. Nahigpitan ko na din pala to ng 3 pitik ng impact wrench muna. Etong bolt niya sa ilalim. Tapos mas okay kung lalagyan niya ng thread locker. Kaso wala na akong thread locker ngayon eh. Kay Bit naman, hindi ko na dati nilagyan ng thread locker yung bolt niya. Hindi naman siya nagli-leak. Mamaya ko na siya ito-torque kapag nakakabit na mismo sa motor para may angkla na. Mahirap kasing i-torque ng nakaganyan lang. Kaya nigpitan ko na muna ng impact wrench. 3 pitik lang. Magsasali na tayo ngayon ng fork oil na prepare ko na. 120 ml yung ilalagay natin. Yun yung recommendation ni K-Works sa dami. Yun yung na-R&D nila na pinakamagandang play niya sa ADV. Depende kasi sa motor yung dami ng fork oil. So sinasabi naman ni Kier kung ilan yung ilalagay mo. Depende sa motor mo. Kapag naman ang gagamitin yung fork oil is yung Honda fork oil, ang standard niya is 125 ml plus or minus 2.5 ml. Dahil K-Works fork oil lang gagamitin natin ngayon, 120 ml lang. Salin ko na to, 120 ml. Pump lang natin ng konti. Nakita ko naman yung level doon. Balik na natin tong takip niya. Gamitin ulit natin tong special tool para madali natin siyang ma-install. Konting higpit. Lagyan natin yung takip, yung rubber nasa ilalim. Tapos meron naman lubog yan dito kaya makikita niya. Screw natin para mapalubog natin siya. Yan, pag nakita natin na nakalutang na yung lagayan nito ng clip, pwede natin ilagay. Make sure na nakashoot. Yan, okay na, nakalock na yan. Pump natin ng konti. Ano naman, hindi naman siya nagli-leak dito sa ilalim. Pero ito-torque pa natin to ng 20 Newton meters. Same process lang din dito sa isa. Tapos kabit na natin sa motor. Kabit na natin yung mga front shock. Hand tight ko lang muna tong mga bolts niya. Front fork pinch bolts. Lapat na siya. Pero nagagalaw pa yan. Magalaw-galaw pa yan na ganun. Kabit ko na rin tong isa. Yan, nakabit na rin. Tapos gumagalaw-galaw din yan na ganyan. Pagka naka-hand tight pa lang. Yung alignment niya, saktong-sakto lang dun sa pinakababang position. Yan. So ayan nyo lang siya na nakasagad dito sa baba. Tapos sakto na yung align niyan dito. Pitan na muna natin ng konti. 14mm socket. Pitan ko na lang, mahirap din kasing ipakita. Nasa loob eh. Saktong higpit lang muna. Tapos ito torque natin. Ang kabila din. Ito yung front fork pinch bolts. Hinigpitan ko. Sakto lang dito yung position. Ibabaw nung inner tube. Torque naman ito is 49 Newton meters. Alternate lang natin. Yung masikip nga lang pero kaya naman. Alternate ko lang yung taas at baba kasi nagpipinch siya na ganun eh. Para pantay yung lapat. Kailangan hindi na siya hihigpit. Doon mo malalaman na pantay na yung torque niya. So, medyo humigpit pang konti. So, hindi na siya humigpit. Okay na. Ito naman kabila. Alternate lang din. 49. Humigpit pa ng konti yung ilalim. Humigpit pa rin. Humigpit pa ng konti. Humigpit pa. Hindi na humigpit. Hindi na rin humigpit. Okay na. Front fender naman itong dalawang to na 10mm na bolt magkabila. Tapos tong 4 na Allen bolts dito. Magkabila din. Kabit ko na lang. Hand tight. Hand tight. Hand tight. Hand tight. Hand tight. Hand tight. Torque naman natin siya ng 7 Newton meters lang. 7 Torque naman natin itong dalawang to 20 Newton meters pero start muna tayo sa 15. Tatlong pitik yung ginawa ko kanina dito sa impact wrench. Pero kahit 17 pwede na, no? Hindi naman kailangan sobrang higpit din. 17
17. Feeling ko okay na yan. 17 Newton meters. Pero depende na sa inyo. Pwede nyo 820 Newton meters. Kabit naman natin yung front wheel. Tanggal natin tong axle. Tapos yung mga bushing dito, mga spacer, make sure na nakakabit. Align, make sure na nakakabit yung mga spacer. Tapos shoot natin yung axle. Tapos yung nut. Kontrahin natin ang 14 dito. Tapos i-hand tight natin ang 19mm dito. Yung nut. Torque naman natin 59 Newton meters tong nut. 59 Newton meters. Itong 10mm na maikse dito sa bracket. Itong 8mm naman na mahaba dito. Tapos ang position niya paloob. Tapos shoot dito. Tapos shoot dito. 8mm. Hand tight muna natin. Itong 10mm torque natin ng 7 Newton meters din. 7. Ito namang speed sensor bolt is 11 point na yung nakalagay sa shop manual pero 7 na lang. 7. O, pwede 8. 11.9 parang masyado maigpit, no? Gawin natin 8. Yan, okay na yan. Saktuhan lang. Gawin na natin 8 to para pantay. Yan. Hindi ako masyado nagihigpit ng sobra kapag ganito kasi alloy kasi yung kapitan niya kaya delikado pag nasa sobrahan. Brake pads ka naman, makapal pa siya. Layo pa ng wear indicator. Kapit na natin to ang caliper. Shoot lang natin sa pagitan ng pads yung disc. Caliper bolts. T40 Torx. Kita ko lang konti. Nung binaklas ko pala to, hindi ko na nilubog yung piston kaya rekta na din ang salpa ko. Sakto naman, nahugot ko naman at nababalik ko naman ng madali lang. Torque niya is 30 Newton meters. Hindi ko na siya i-align or palalapatin sa disc kasi nga hindi ko naman siya nilubog yung piston. So sakto lang yung lapat niya. 30. Yan, okay na. Natin yung play niya. Test ride na natin. Test ride natin ngayon sa ADV sa bago nating palit na fork oil na K-Works fork oil. Street use. Actually 1 week ko na to nagagamit pero lagi kong angkas si OBR nun sa 1 week na yon. Tapos kung saan na rin kami nakarating doon sa pupuntahan natin ngayon, nakadaan na kami doon. May mga pangit yung kalsada na part na parang matalbog. Kaya doon natin siya tetestingin ng high speed kung kamusta yung performance niya. Ngayon ko pa lang talaga siya magagamit na solo lang ako. Tapos standard PSI lang, 29 sa harap, 33 PSI sa likod. Yun yung settings ko dito sa gulong. Try natin sa high speed tsaka sa low speed. Tapos sa mga malulubak na kalsada, yung mga uneven. Pero so far okay yung pakiramdam ko sa fork oil na K-Works. Maganda yung play niya. Kung ikukumpara ko siya sa stock na fork oil na ADV, nung una naming nabili sa ADV, mas malambot yon. Tapos syempre mas lumambot pa yon gawa ng na-degrade na in 2 years sila nagagamit eh. Tapos nasa 33k yung mileage niya kaya medyo na-degrade na, mas lumambot. Pero nung unang kuha nga namin to sa ADV, yun talaga mas malambot yung settings ng fork oil. Siguro yung viscosity niya mas malabnaw compared dito sa K-Works na 15W yung viscosity. Okay naman sa akin yung play no, nung malambot na stock na tuning. Maganda siya sa mga low speed na mga malulubak. Talagang maganda yung absorption niya. Hindi mo ramdam na matagtag. Pero pagdating sa high speed, syempre kapag sobrang lambot ng settings ng suspension mo, matalbog siya. Yung performance niya kapag medyo mabilisan yung takbo tapos medyo uneven yung mga kalsada. Pero dito try natin medyo high speed. Ito kasing mga ano nito, yan ganyan, merong parang bakal. Maganda naman yung ano niya, yung absorption ng suspension niya dito sa ganito na mga putol-putol na ganyan. Ano, maganda yung absorb niya. Hindi siya yung sobrang lakas ng bounce niya. Napansin ko kasi dito yung compression nito, medyo mas stiff ng konti. Mas matagal siyang makompress compared sa stock settings. Tapos yung rebound niya, mas matagal siyang bumalik. Ito na yung sinasabi ko na uneven yung kalsada yan. Pagka ganyan na umaalog yung boses ko. Pero maganda pa rin yung absorption niya. Mas maganda pag ganito kasi medyo bilisan mo yung takbo para mas hindi mo ramdam yung albog, yung bounce. Bilisan natin. Halos hindi ko naramdam yan lubak. Saktong sakto lang. But definitely may improvement talaga
compared sa stock settings. Maganda yung compression niya at rebound compared sa stock na 4 coil. Sa pakiramdam ko pwede na rin naman kasing timplahin yan. Pwede yung bawasan, pwede yung damihan, pero yung 120 ml, kumbaga yun yung baseline or yun yung pinakamaganda na tune sa all stock na R&D nila Kier ng Team K-Works. Kaya doon na lang din ako nag-stick. Kung magbago isip ko, gusto kong bawasan, pwede naman. Pwede ko naman yung i-fine tune sa preference ko, tsaka sa timbang ko, tsaka sa timbang namin ni OBR. Pero so far nga, okay naman siya eh. Parang hindi ko na kailangang baguhin. Okay na ako dun sa 120 ml na dami ng 4 coil na suggested ni K-Works. Maganda yung absorption niya talaga. Hindi na siya gaanong lakas yung agtag niya pagka high speed. Sa low speed ramdam mo na medyo mas stiff ng konti compared sa stock, pero hindi naman to the point na pangit na siya sa low speed. Okay pa rin. Ang maganda rin kasi sa medyo malapot-lapot na fork oil is kapag ka nagko-cornering ka, mas maganda yung performance niya sa cornering. Kumbaga mas stable, hindi ka parang tatalbog-talbog na malakas. Parang mas lapat siya kumbaga. Ito, ano dito, tagtag dito. Pero maganda talaga yung absorption, no? Mas na-absorb niya compared dati na sobrang lambot. Lalo pag medyo may kabilisan ng konti yung takbo. Saktong-sakto yung pagkakatimpla ng compression and rebound niya, yung viscosity niya sa pang touring. Kaya touring to merong pang racing. Yung pang racing talaga yung mas stiff yun, mas malapot ka 20W. Ginagamit talaga siya sa high speed cornering sa mga racetrack. Try pa natin dito, matalbog din dito, napakahon. Bilisan natin yung takbo. Maganda talaga yung absorption, no? Ngayon ko pala kasi na-try dito na solo. Noong last na pumunta kami dito na angkas ko si OBR, no? Yan, maganda yung play din niya. Sakto lang din sa amin. Maganda, takbo tayong 100, hindi siya ganong patalbog. Maganda yung play niya. Last na tong part na to dito sa Bukana na medyo uneven yung kalsada, para matalbog-talbog yung kalsada. Maganda maganda yung absorption. Ano, medyo babangking tayong konti pero maganda yung play niya. Stable siya. Ito, smooth na tong kalsada na to. Try naman natin siya sa super high speed na todo. Dito try natin. Kaya malakas ang hangin niya, hindi tayo dudulot dito. Full throttle lang natin para matesting natin siya sa high speed talaga na full throttle. Uphill, high speed. Stable niya, sobrang stable. Ganda ng play. Tapos ito, downhill na to. Try natin dito sa super high speed. Nabaga lang maluwag syempre. Downhill. Modulate lang natin yung RPM. Tapos ng hangin ngayon, nabagat. Naramdam yung hangin. Tignan natin kung makakadulo tayo dito. Oh, lakas. Lakas na hangin. Kaya natin dun sa tuwid sa clear. Kapag tumuwid yung kalsada, yukuhan natin. Bas ng hangin, no? Oh, lakas ng hangin. Grabe. Na-clear, yuko. Sobrang lakas ng hangin. Nag 10,000 RPM tayo pero 131 lang yung speed niya. Ganun kalakas yung hangin ngayon. Tataw pa tayo dito. Kaya pahigop tayo dun sa 4 wheels, Nag slipstream tayo, lakas ng hangin Grabe, ang lakas talaga ng hangin. Hindi tayo maka slipstream. 122 pero stable siya sa high speed talaga. Diretso pa natin, marami pang high speed dito pero wag na natin yukuhan. Daming sakyan tsaka lakas din naman ng hangin, wala din, hindi tayo dudulo talaga. Yan, sa high speed maganda yung bounce niya talaga. Yan, hindi siya matalbog, saktong sakto lang yung play. Yan, wala yukuhan. Ito, nakaka-slipstream tayo. Grabe lakas ng hangin talaga. Magbantay nga tayo. Ang ADB pagka sobrang lakas ng hangin, ganyan lang ang dulo niyan. 100, 110.
Pero pagka niyukuhan mo, syempre magbabago na yung speed niya, mas bibilis ka kasi yung aerodynamics. Yukuhan natin, natin niya bumibilis pag nakayuko. Aerodynamics na tinatesting lang natin yung high speed niya sa high speed na takbuhan kung stable. Ano, maganda stable siya, oh. Wala ko nakaramdaman na alog sa suspension. Okay na yan. Matalbog na ulit yan. Sobrang talbog dito, pero hindi na gaanong ramdam kagaya dati. Yan, mabibilisan ko pa takbo 90, siya masyado matalbog. Yan, sakto lang. Tigil na tayo dito. Dami ginagawa dito na parang mga exit siya papunta ng mga bayan-bayan sa Tarlac. Okay na yung testing natin sa bago nating repack na front shock na gamit is K-Works 4 coil sa malulubak at saka smooth na kalsada, tapos high speed na takbuhan. And okay naman yung performance niya, maganda yung play, parang hanggang dito yung play niya. Yan, marka na yan. So, wala namang siyang leak. Okay naman yung mga seals natin dito, walang leak. Tapos yung ilalim na hindi natin nilagyan ng tread locker, walang leak. Pero mas okay kung lagay nyo ng tread locker kasi yun yung nakalagay sa shop manual pagka mag-maintenance ka ng front shock. Yan, pero so far okay naman, wala namang siyang leak, tapos maganda yung play niya. Next naman natin is yung pagpapalit naman ng brake fluid. Niisa-isa ko na yung mga kailangan ng i-maintenance kay ADV. Yung presyo pala ng K-Works na 4 coil is nasa 300, parang 280 to 300. Lagay ko na lang din yung Shopee link niyan sa description para kung gusto nyo i-try. Okay naman siya, maganda naman yung performance niya. Para sa akin, sa testing ko, okay naman siya, pero pwede naman niyang timplahin talaga yan na yung sakto talaga para sa timbang niya. Marami namang nag-tune ng mga shock pwede naman ipagawa doon para yung precise talaga. Pero so far nga na ginagamit ko yung sa recommendation nila ni K-Works is sakto naman yung play, wala naman akong problema. Maganda, gusto ko naman yung play niya ngayon. Mas stiff siya ng konti compared sa stock, as yung rebound niya mas matagal siyang bumalik din compared sa stock, which is maganda nga kapag high speed na takbuhan para hindi matalbog yung andar mo. Pero sa low speed medyo mas stiff siya ng konti compared sa stock, pero okay pa rin yung play niya sa testing ko para sa akin. Tapos yun nga, kung halimbawa Honda 4 coil pa rin ang gagamitin nyo is 125 ml lang ilagay nyo. Sa K-Works is 120 ml. Sa ADV 160. Depende nga kasi sa motor na paglalagyan yung amount ng 4 coil na ilalagay nyo. Dito ko natapusin yung vlog. Diretso na ako nito sa takeout. Dito ka pa takeout si OBR. Takeout ako ng lunch namin 10:53 AM ng umaga. Testing pa nga natin ang isa dito, tapos off natin yung HSTC. Off ko yung HSTC. Tingnan natin kung dudulo. Try ko lang. Yukuha natin doon sa patag. Lakas talaga ng headwind eh. Hindi ako makabuelo ng maayos dito. Parang 100 lang yung takbo ko dito. Try na lang natin. HSTC off. Oh, grabe yung hangin. Ayoko tayo, lakas ng hangin. Ay, dumulo. 95 RPM, tapos nasa 125 yung takbo.